Celine! Tawag ni Daphne, ang pinsan niya at CEO ng De La Vega Realty. Assistant siya nito. Napatingala siya rito at napahinto sa mabilis na pagtatype sa kaharap na laptop nang lumapit ito sa kanya. Sa tindig at pormahan pa lang nito'y halata na ang pagiging sosyal. May kailangan ka, Ma'am Daphne? My birthday is in 3 days. I want you to check the guest list and follow up with everyone who hasn't confirmed yet, especially the VIP guests and relatives. Gusto ko nandun sila lahat. Okay, I'll take care of it, ma'am. Make sure everything goes exactly the way I planned, Celine, ha? I refuse to have a mediocre birthday. Kaya nga hindi ka invited sa birthday party ko eh. I don't want unnecessary people ruining the atmosphere. Besides, magmumukha ka lang na basahan dun. Executive assistant lang naman kita. Hindi dahil pinsan kita at pamangkin ka ng mami ko, kasali ka na sa party ko. You should know your place. You're only here because my mom took you in. Don't mistake that for being part of her family. Understand? Mabait na ngumiti si Celine. Sa 30 years ng kanyang buhay, sanay na siyang makarinig ng maanghang na salita mula kay Daphne. Katulad niya, 30 taong gulang na rin ito at kasalukuyang namamahala sa De La Vega Realty sa Makati. Isa yon sa mga nangungunang real estate development company sa bansa. Kinupkup lamang siya ng ina ni Daphne na si Victoria. Kapatid ito ng ama niyang iniwan na siya rito noong baby pa lang siya. Hindi niya nakita at nakasama ang kanyang ama dahil nakatira ito sa Amerika kasama ang pamilya nito. Namatay na rin kasi ang ina niya dahil sa panganganak sa kanya. Sa madaling salita, isa siyang anak sa labas ng ama niya, kaya tinapon siya sa isang pamilyang basura ang tingin sa kanya. At hanggang ngayon ay kina Daphne pa rin siya nakatira dahil ayaw siyang paalisin ng mga ito maging sa trabaho. Hindi dahil mahal siya ng mga to, kundi upang ipamukha sa kanya na kasalanan niyang isinilang siya sa mundo. Hindi naman ako umaasang iimbitahin mo ako, Ma'am Daphne. Walang buhay na tugon ni Celine at muling ibinalik ang tingin sa laptop. Good. At least alam mo ang lugar mo. Bahagya itong yumuko upang magpantay ang mukha nila. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka sa mami ko. Kung hindi dahil sa kanya, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin, Celine. You have a roof over your head, a decent job, and you're living in our mansion. Huwag mong kalilimutan kung kanino mo utang ang lahat ng yan. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Sa araw-araw ba naman na pinapaalala niyo sa akin na sampid lang ako sa pamilya niyo? Siyempre nakatatak na sa akin yan. Immune na nga ako eh. Don't make it sound like we're bad guys, Celine. Blame your parents. They made their choices, and now everyone has to live with the consequences. Tuwing nakatingin kami sa mukha mo, we're reminded that Uncle cheated on his family. You're a living proof of a mistake this family has spent years trying to forget. At kung hindi dahil sa mami ko, wala kang matutuloyan, wala kang trabaho, wala kang magiging buhay. Umisi si Celine. FYI lang, Ma'am Daphne. Oo, pinakain niyo ako at pinaaral. Pero huwag niyo rin kalimutan na ako na ang nagpaaral sa sarili ko nung mag-high school at college ako. Naging working student ako kasi nga ayaw na akong suportahan ni Tita Victoria. Ginusto ko na rin umalis sa poder niyo mula nang makagraduate ako ng college. Pero ayaw niyo akong paalisin. Pinasok niyo pa ako rito sa De La Vega Realty kahit hindi ko gusto. Ginawa mo pa akong executive assistant mo. Para ano? Para araw-araw insultuhin? Kahit wala akong kasalanan, kinargo ko na lahat ng kasalanan ng magulang ko. Hindi pa ba sapat yun? Nakibit balikat ito at umayos ng tayo. I don't know. Naiirita kasi talaga ako tuwing nakikita ko yung mukha mo, Celine. Ay nako, sa sobrang ganda ko naiirita ka na, Ma'am Daphne. I'm flattered. Pasensya na ha, baka nagagalit ka sa akin kasi imbis na ikaw ang ligawan ng crush mo sa head ng legal department, ako pa ang natipuhan. Pangiinis niya rito. Kahit naman kasi inaapi siya ng pinsan, hindi naman siya papayag na hindi makaganti kahit sa sarkas ng pang-aasar lang. Mas gusto nga niya na mapuno na ito sa kanya at tanggalin siya sa kumpanya nito para makaalis na siya sa anino ng mga De La Vega. Naging epektibo naman ang sinabi ni Celine dahil kitang-kita niya ang pagkabura ng ngisi nito. Napalitan ng galit ang ekspresyon nito sa muka. You bitch! If I know, nilanti mo lang siya kaya ikaw ang nagustuhan. At para sabihin ko sa'yo, nakamove on na ako sa kanya. May ibang lalaki na ako nagugustuhan ngayon. Isang guy na alam ko never titingin sa'yo. Ha? Ano yun, Ma'am Daphne? Nilandiko ka mo yung head ng legal department na gustong-gusto mo? Hindi ah. Hindi ko siya type.
Ang type ko mga tall, dark, and handsome. Mga ganun. Ganun ba ang itsura ng bago mong nagugustuhan ngayon? TDH din ba? Pwede ba ako magpakilala sa kanya, ma'am? Mariing nagdikit ang mga labi nito sa sobrang inis sa kanya. Shut the hell up, Celine. Kahit anong sabihin mo, basura ka pa rin sa paningin ko. You understand? Kung nasusura ka sa basurang tulad ko, just fire me. Yun lang naman ang hinihintay ko. Pero hanggat hindi mo ko tinatanggal sa trabaho, di araw-araw mo pa rin makikita ang basurang katulad ko. Ikaw rin. Baka mamaya, sa akin na lahat magkagusto yung mga nagiging crush mo rito sa kumpanya mo. Masakit yun. Baka hindi mo kayanin at ikamatay mo pa. Kitang-kita naman na mas maganda ako sa'yo kahit wala akong makeup. At maganda rin ang ugali ko. Sabi ng mga empleyado mo yun Mas dumilim ang mukha ng pinsan at napakuyom ang kamao. Napasigaw ito sa inis bago tumalikod at naglakad na pabalik sa executive office nito. Napaismid na lang si Celine bago muling ibinalik ang atensyon sa laptop. Akala mo uurungan kita? Araw-araw ba naman ako nasa bahay ng mga demonita? Malamang mahahawa na ako sa inyong mga hunghang kayo. Tingnan lang natin kung di ka magsawa sa pagmamaldita ko rin. Pabulong na wika niya habang napapairap. Tiningnan na niya ang guest list sa laptop. Isa-isa niyang sinuri ang mga pangalan ng mga bisita sa parating na birthday party ni Daphne. Hanggang sa natigilan siya sa isang pangalan na nasa VIP list. Ronaldo Del Rio, pangalan ng kanyang ama. Tila biglang bumigat ang dibdib ni Celine. Ni minsan ay hindi niya ito nakita. Nalaman lang niya ang pangalan at itsura nito nang mag-stalk siya sa Facebook. Nabanggit kasi minsan ng tita Victoria niya ang buong pangalan ng kanyang ama. Minsan lang ito umuwi ng Pilipinas dahil matagal na itong naninirahan sa ibang bansa kasama ang legal nitong pamilya. Ngunit ni minsan, hindi ito nag-abalang bisitahin siya o magpakita man lang sa kanya. Kahit nga tawag para kumustahin siya ay never nitong ginawa. Pagkalabas sa trabaho, niyaya niya ang kaibigan na si Trina sa coffee shop. Naikwento rito ang balak niyang pagpunta sa party ni Daphne kahit hindi siya nito imbitado. Seryoso ka ba sa sinasabi mo na yan, Celine? Pupunta ka sa birthday party ni Ma'am Daphne? Hindi makapaniwala ang tanong ni Trina. Architect ito sa De La Vega at 30 anyos na rin itong tulad niya. Oo naman. So, sinasabi mong mag-gate crash ka sa party ni Ma'am Daphne para makausap mo ang daddy mo? Sumimsim muna siya sa kanyang iced coffee bago sinagot ang kaibigan. Kasi naman, Bes, yun lang ang nakikita kong pagkakataon para makausap man lang ang tatay ko. O kahit makita man lang sana, di ba? Alam mo, Celine, matalino kang tao. Pero hindi mo ba gets na ayaw ka nga niyang kilalanin na anak, di ba? Kaya ka nga iniwan sa poder ng Purihilda mong tiyahin at pinsan Alam ko naman yun. Kaya lang, gusto ko pa rin siyang makausap. Minsan lang siya magpunta rito sa Pilipinas. Malay mo, di ba? Saka, alam mo yun, gusto ko lang naman siguro ng closure o paliwanag kung bakit ayaw niya sa akin. At kung bakit pinabayaan niya ako sa mga demonyo niyang kaanak. Napairap ito sa kanya. Ay nako, bahala ka. Kapag ikaw nahuli ni Ma'am Daphne, sinasabi ko talaga sa'yo, Celine. Hindi ako mahuhuli, Bes. Masquerade ang team ng birthday party niya, kaya magsusuot ako ng maskara. At buti na lang may isang guest na hindi nag-confirm, kaya nakuha ko ang invitation niya. Natawa na lang sa kanya si Trina. O sige, support na lang kita sa gusto mo, Bes. Pero malay mo, makakita ka ng gwapong boylet doon. Hanap mo rin ako Tinawanan na lang niya ang kaibigan at napailing. Pagsapit ng birthday party ni Daphne ay walang pagdadalawang isip na dumalo nga si Celine at nagtungo sa hotel na pag-aari din ng mga De La Vega. Nakasuot siya ng blue gown na pinaresan niya ng blue na masquerade mask. Sapat yon upang matakpan ang kalahati ng kanyang muka. Nang iabot ni Celine ang invitation, mabilis yung sinuri ng receptionist. Ngumiti ito sa kanya. Welcome, ma'am. Please enjoy the party. Ngumiti siya dito pabalik. Bago siya tuluyang makapasok, nilapitan siya ng isa sa mga event staff na babae. Ma'am, your wristband please. Isinuot nito sa kaliwang pulsuhan niya ang asul na wristband. May nakasabit doon na maliit na silver charm na hugis kalahating buwan. Ano to, miss? Takang tanong niya sa staff. Katuwaan lang to ngayong gabi, ma'am. Hanapin mo lang ang guest na may kapareho mong wristband. I see. Thank you. Nakangiting tubo na lang niya. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa grand ballroom.
Pagbungad pa lamang sa loob, kaagad siyang namangha roon. Ngunit maya-maya lamang, may humila na sa kanyang babae na tingin niya guest doon. Blue wristband na may moon charm? I think nakita ko na yung partner mo, miss. Nakangiting wika nito. Napatingin siya sa kanyang pulsuhan. Ha? Sandali lang. Hindi na siya nito pinatapos magsalita at marahan siyang hinila sa gitna ng ballroom hall. Nakita ni Celine ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at black masquerade mask. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa hawak nitong wine glass. Nagulat si Celine nang kunin ng babaeng humili sa kanyang kamay ang lalaking yon at pinahawak sa kamay niya. There you go! Kayo nga magka-match! Enjoy the evening! Wika ng babae bago ito umalis at naiwan silang dalawa ng lalaki. Napatitig si Celine sa wristband na nakalagay sa pulsuhan ng lalaking kahawakan niya ng kamay. Kapareho nga yun ang sa kanya. Hindi pa rin sila bumibitaw sa isa't isa dahil pareho silang nabigla. Ito ang unang nagsalita. Can you let go of my hand, miss? Napakurap-kurap siya at kaagad itong binitiwan. Sorry, I didn't mean to. Hinila lang talaga ako ng babae tapos pinaghawak na tayo ng kamay. No need for an explanation, miss. Sige na, you can go away. You're not the reason I came here tonight. And I certainly didn't come for this stupid matching wristband. Or whatever you call it. Napairap si Celine. Bakit? Sinabi ko bang ako ang pinuntahan mo rito? Ang yabang nito. You know that I could hear you, right? So? Bakit? Takot ba ako marinig mo yung sinasabi ko? Totoo naman ah. Akala mo naman ginusto ko magpahila dun sa babae at mahawakan yung kamay mo. FYI lang, hindi rin ikaw ang pinuntahan ko rito. Hinirapan niya ito bago tumalikod. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ng tuluyan nang may biglang dumaan na waiter sa pagitan nila. Nabangga siya sa balikat at nawala ng balanse dahil sa suot na mataas na heels. Bago pa tuluyang matumba si Celine, mabilis na may humawak sa kanyang bewang. Napasinghap siya at napapikit ng mariin. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang mayabang na lalaking kausap niya. Mahigpit itong nakahawak sa kanyang bewang. You should watch where you're going, miss. Walang emosyong wika nito. Sorry ma'am, ayos ka lang? Tanong sa kanya ng waiter. Nilingon niya ito. Kaagad siyang umayos ng tayo at bahagyang itinulak ang lalaking nakaalalay sa kanya. Ayos lang ako. Sige na. Wika niya sa waiter. Nang umalis ang waiter, binalingan niya ang mayabang na lalaki. Inayos na nito ang nagusot na damit bago bumaling sa kanya at nagsalita. Hindi ko man lang ba magte-thank you, miss? Thank you. Labas sa ilong na wika niya. Nanatiling nakatingin sa kanya ang lalaki at napailing na lang. Tatalikod na sana siya ngunit narinig niyang muli ang malamig nitong boses. One more thing, miss. Lumingon siya rito habang kunot ang noo. What is it this time, mister? Next time, kung magsusuot ka ng heels, sana naman yung kaya mong gamitin ng maayos. Excuse me? Those heels almost sent you to the floor. Kung wala ako kanina, bumagsakan na sana sa sahig at pinagtatawanan ng ibang mga bisita rito. Napasinghap si Celine. Wow naman! Hindi mo naman sinabi na may pakialam ka pala sa suot kong heels. Paki mo ba kung ganito ang suot ko? Nagkibit balikat ito. I'm just stating the fact, miss. No, you're being rude. I wasn't trying to be nice. Natawa siya ng mapakla. Alam mo, bagay na bagay sa'yo yung itim mong maskara. Is that supposed to be an insult, miss? No, in fact, bagay na bagay talaga sa'yo. Paano mo naman nasabi yan? Kasi based on my observation, natatakpan ng maskara mo yung mukha mong parang allergic sa pagiging mabait. Kasi kapag tinanggal yan, naku po, baka magulat na lang ako na may kaharap akong maligno. Napaismid ng lalaki, halatang naasar sa mga sinabi niya. Namulsa ito at naglakad palapit sa kanya. You talk too much, miss. At least marunong ako makipag-usap sa tao. Ewan ko lang kung tao ba talaga ang kaharap ko ngayon. Nakakarami ka na yata ng panginsulto sa akin, ah. Ano ngayon? Ikaw naman tong naunang nagsungit sa akin. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at tinignan ang mamahaling relo sa pulsuhan nito. I don't have time for pointless conversations. Diyan ka na nga. Iniwan na siya nito. Sinundan na lang ito ni Celine ng tingin at inambahan ng suntok dahil sa inis. Napatigil siya nang marinig ang boses ng babaeng MC. Ladies and gentlemen, let's all welcome the birthday celebrant, Daphne de la Vega. Sabay-sabay na bumukas ang malalaking pinto ng ballroom hall.
Napabaling kay Daphne ang atensyon ng lahat ng tao roon. Nakasuot ito ng mamahali na pulang gown at pulang masquerade mask na may gold feathers. Naglalakad na ito sa gitna ng pulang carpet habang sinasabayan ng palakpakan ng mga bisita. Nakasunod dito si Victoria at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit at gold na maskara. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi man niya makita ng buo ang mukha ng lalaki, kaagad niya itong nakilala. Batid niyang ito ang ama niya dahil kasama ito ng mag-inang bruha. Naghintay siya ng pagkakataon na malapitan ito at nang makita niyang nakahiwalay na ito sa mag-ina, kaagad niya itong nilapitan. "Excuse me, sir?" Kabadong tawag niya rito. May kausap itong isang lalaki. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. "Yes, what can I help you with?" Anang Ginoo. Napalunok siya. "Dad, ako to." Unti-unting nabura ang mga ngiti nito. "Celine?" Naluluhang napangiti siya rito. "Ako nga to, Dad." Kitang-kita niya ang pagkabalisa ng mukha nito. Tila hindi ito natutuwa na nasa harap siya nito ngayon. "What are you doing here? You're not supposed to be here. Siniguro ni Victoria na hindi ka imbitado rito. Paano ka nakapasok?" Ganun na lamang ang pagkirot ng kanyang dibdib. Hindi makapaniwalang napatitig na lang siya sa ama. Mukhang tama nga ang kaibigan niyang si Trina. Mali ang magpunta pa roon para makita o makausap ang ama niya. Dahil walang bahid ng kasiyahan ang mukha nito habang kaharap siya. "Nagpunta po ako rito para makausap ka, Dad. O kahit makita ka lang. Gusto kong maintindihan o maramdaman man lang na masaya na makita mo ako. Na nagpunta ako sa party na to kahit hindi ako imbitado para sa'yo. Pero yan lang ang makikita ko sa mga mata mo. Kulang na lang isampal mo sa akin na hindi mo ako kinikilalang anak. Ang tanga-tanga ko talaga para umasa. At anong sabi mo? Siniguro sa'yo ni Tita Victoria na hindi ako invited sa party na to? So ikaw may kagustuhan na wag akong papuntahin dito. Bakit, Dad?" Napabuntong hininga ito at napahilot sa sentido. "Hindi ka na kasi dapat nagpunta rito, Celine. Ayoko makarating sa asawa ko at sa anak ko na nakipagkita ako sa'yo. Ayoko masira ang pamilya ko. Umuwi lang ako rito dahil birthday ng pamangkin kong si Daphne. Hindi para sa'yo. So please, Celine, stay away from me. Hindi mo naman masasabi na pinabayaan talaga kita. Kasi pinakupkup kita kay Victoria. Kung masama akong ama, hindi ko sana ginawa yun. Sana iniwan na lang kita sa ampunan pagkatapos mamatay ng nanay mo." Natawa siya ng mapakala. "At dapat ba akong magpasalamat doon, Dad? Oo, alam kong anak ako sa labas. Pero para ituring mo ako ng ganito, na parang wala lang ako sa'yo, napaka-unfair. Tama nga si Trina. Katangahan ng magpunta pa rito para makita ka. Sorry naman at abala pa pala ako sa'yo. Umasa kasi ako na matutuwa ka kahit kaunti na makita mo ko. Pero hindi. At least ngayon alam ko na kung anong tingin mo sa akin. Para sa'yo, isa lang akong basura. At wag na wag mong ipagmamalaki na pinakupkup mo ako kay Tita Victoria. Kasi kung ako ang papipiliin, sana pinaampun mo na lang ako. Kasi yung naging buhay ko kasama sila, para akong nasa impyerno. Pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi naman ako ang may gawa. Ginawang alila, ginawang katawa-tawa. Sinusumbatan sa bawat butil ng kanin na pinapakain nila sa akin. Para rin sa kaalaman mo, Dad, hindi nila ako pinag-aral. Ako ang nagpaaral sa sarili ko." Tumingin siya sa ama. Tila wala naman itong bahid ng awa o konsensya, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagawa ng mag-inang yun sa akin. Wala akong magawa kasi umaasa ako na darating ka para kunin ako sa kanila. At umaasa ako magbabago ang tingin nila sa akin. Pero ngayon, hindi na ako aasa. Hindi na rin ako aasa sa'yo. Tama na tong katangahan na to. Ito lang naman ang gusto kong mapatunayan mula sa'yo mismo." Pinanasan niya ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi bago tumalikod at nagmamadaling naglakad paalis. Ngunit nabangga niya si Daphne at nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa sahig at lumuwag ang suot niyang masquerade mask. Nalaglag yun sa sahig at huli na para maitago niya ang kanyang mukha mula kay Daphne. "Oh my God! Celine?" Gulat na sigaw ni Daphne nang makilala siya. Nahihirapan man, ngunit sinubukan niyang tumayo. Hindi na siya nag-abalang ibalik ang kanyang maskara. Nakatingin na sa kanya ang mga bisitang naroon. "What the hell are you doing here, Celine? You're not even invited to my party."
Galit na sigaw ni Daphne. Napayuko na lang si Celine. Wala siyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili ngayon. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Hey! I'm talking to you! Untag sa kanya ni Daphne at itinulak pa siya sa balikat. Lumapit naman ang kanyang tita Victoria. Baka sa mukha nito ang matinding galit habang nakatingin sa kanya. What do you expect from a homewrecker's daughter? Celine, you really have no shame, do you? Crashing a party you were never invited to? Sarkastikong wika ni Victoria. Mariin niyang kinuyom ang mga kamao bago sumagot. Hindi pa ako nagpunta rito para manggulo, Tita Victoria. Nandito lang ako para makausap si... Enough! Mariing puto ni Victoria sa sasabihin niya. I don't want to hear another word from you, Celine. Humakbang ito palapit sa kanya at bumulong sa tenga niya. You've embarrassed me enough. I knew this would happen the moment I took you into my house. You always bring trouble wherever you go. Hindi po totoo yan. Mahina ngunit mariin niyang tutol. Isn't it? After everything we've done for you, this is how you repay us? By sneaking into my daughter's birthday party? Ganun ka na ba kawalang ya? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Celine. Palaban siyang babae. Buong buhay niya, hinayaan niyang makulong siya sa mga pangalipusta at pangiinsulto ni na Victoria. Ngunit marunong siyang sumagot kapag nasa tama siya. Pero ngayon, tila nawalan na siya ng lakas upang ipaglaban ang sarili niya. Please, pakinggan niyo muna ako. Lumuluhang anya. There's no need, Celine. Wika ni Victoria. Lumingon ito sa dalawang security personnel na nakabantay sa may entrada. Security, escort this woman out. Ayaw ko makita ang pagmumukha ng babaeng to sa party ng anak ko. Tumalima ang dalawang security at hinawakan na siya sa magkabilang braso. Wala siyang nagawa kung hindi sumunod hanggang sa iwan siya ng mga security sa labas mismo ng hotel. Umiiyak na umupo na lang siya sa gilid ng hagdan. Wala halos tao roon dahil gabi na rin at nasa loob ang karamihan. Doon siya napahagulgol. Ang tanga-tanga mo, Celine. Napakatanga mo. Bakit ka pa kasi nagpunta rito? Ayan tuloy. Ano, masaya ka na? Lahat yata ng kamalasan sa buhay sinalo mo na. Walang may gusto sa'yo. Kahit sarili mong ama ayaw sa'yo. Natigil siya sa pagsasalita nang may makitang dalawang pares ng mamahaling sapatos sa gilid niya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita ang isang lalaking nakasuot ng tuxedo. Kung wala lang siyang pinagdaraanan, masasabi niyang napakagwapo ng lalaking nasa harap niya. I believe this is yours. Anito't ipinakita ang hawak na isang peraso ng heels. Napatingin siya sa kanyang kaliwang paa at wala ngang suot na heels yun. Di man lang niya naramdaman kanina. Sa akin nga yan, Anya. Tatayo sana siya ngunit nagulat siya nang lumuhod ito sa harap niya. Dahan-dahan itong isinuot sa kanyang paa ang kanyang sapatos. Nag-init ang pisngi ni Celine, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Wipe off your tears. Don't let them see you like this. Mas lalo ka nilang aapihin. Tumayo na ito at naglakad na paalis. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang wristband na nakalagay sa pulsuhan nito. Katulad yun ng sa kanya. Ibig sabihin, ito rin ang lalaking nakaalitan niya kanina sa loob ng party. Kaagad siyang tumayo upang tawagin to. Sandali, mister. Tumigil ito sa paglalakad at lumingon sa kanya. Nagmadali naman siyang lumapit dito. What? Tila iritadong tanong nito. Pinakita niya ang suot na wristband. Pareho tayo ng wristband. Ikaw yung lalaking visit kanina. Tumaas ang mga kilay nito. Really? Pagkatapos kong ibalik sa'yo ang heels mo, visit pa rin ang tingin mo sa akin? Napanguso siya rito. Sorry, mali yung term ko. Pero salamat. Yun lang naman ang gusto kong sabihin kaya tinawag kita. Hindi ito sumagot at napatitig lang sa mukha niya. Maya-maya nagsalita ito. Nang makita ko kanina na pinagtutulungan ka ng birthday celebrant at ng mommy niya, alam ko na kaagad kanina na ikaw yung babaeng nakaaway ko. At sa tingin ko mas bagay sa'yo yung sinabi mo sa akin kanina. Ang sabi mo bagay na bagay sa akin ang suot ko maskara. Pero para sa akin, mas bagay sa'yo ang nakasuot ng ganun. Because you're good at acting. Excuse me? Nagpapanggap kang matapang kapag ibang tao ang kaharap mo. Pero kapag yung mag-inang yun, naglalaho ang tapang na pinakita mo sa akin kanina.
Kaya mas bagay talaga sa'yo ang maskara. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, mister. Tama ka. Pero sana, kung gaano ka katapang sa harap ko, mas maging mabangis ka rin sana sa mga taong mabangis din sa'yo. Because the way I see it, parang sarili mo lang ang kakampi mo at wala nang iba. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Celine. Tinamaan siya ng mga salita ng lalaki. Maya-maya'y hindi na niya napigilan ang muling mapaluha. Napabuntong hininga ang lalaki at may binunot sa suot nitong coat. Inabot nito sa kanya ang isang puting panyo. I will not say this again. Wipe off your tears, woman. Napatitig siya sa panyo nito. Kinuha niya yon at doon siya suminga. Rose. Pabulong na reklamo nito at umiwas ng tingin. Sorry, sinipon na kasi ako kakaiyak eh. Madedehydrate na nga ata ako sa dami ng nailuha ko. O ito na ang panyo mo, mister. Salamat. Yuck. Sa'yo na yung panyo na yan, no? Bye. I really have to go. Wait, anong pangalan mo? Pigil niya rito. And why are you asking? Gusto ko lang malaman. Ang bait mo kasi sa akin eh. Kahit magkaaway tayo kanina. Hindi ako mabait, miss sipunin at iyakin. Hindi kung hindi. So, ano ang pangalan mo? Napabuntong hininga itong muli. I'm Dwayne Ashford. Dwayne? Ilang taon ka na? Why would you ask me that? Wala lang. Curious lang. Masama bang magtanong? Narito na rin lang naman tayo, edi magtanungan na tayo. Fine. I'm 30 years old. Magkaedad lang pala tayo. Pero teka, bakit ka invited sa birthday party ni Daphne? Kilala ko kasi ang mga business partners at investors ng De La Vega Realty. Nakita ko rin ang mga pangalan ng guests na invited sa party at lahat sila kilala ko. I was personally invited by the birthday celebrant. I saved her from a carnapper last week. Napatango siya. Okay. Napansin niya ang pagtitig sa kanya ng lalaki. Bakit ka ganyan makatingin? Tanong niya rito. You asked for my name. Oo nga. Sinagot mo na ako, di ba? Dwayne ang pangalan mo. Anong problema? Tumaas sa mga kilay nito. And? And what? Tinatanong mo rin ba ang pangalan ko? Napairap ito. You know what? Forget it, miss. Kahit kailan talaga mahirap kang kausap. Tatalikod na sana ito, ngunit nagsalita siya. I'm Celine. Celine Del Rio ang pangalan ko. Ikaw naman, si Tampo ka agad. Lumingon ito sa kanya. Nakasimangot at tila pikam-pika na sa kanya. Tinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Nice meeting you, Dwayne. Wika niya maya-maya. Pasensya na rin pala kanina. At thank you ulit sa pagbalik ng isang heels ko para tuloy akong si Cinderella. Tamang-tama kasi may isa akong evil cousin at isang evil tita. At sa tingin mo, ako ang Prince Charming mo? Sarkastikong tanong nito. Wala akong sinabi Naglakad ito palapit sa kanya habang seryoso pa rin ang muka. Napaatras siya ng bahagya, lalo na nang ilapit nito ng kaunti ang muka sa kanya. Halos magwala tuloy ang kanyang dibdib. Alam mo, Celine, ikaw yung tipo ng babae na naghihintay ng Prince Charming niya. Nang lalaki magliligtas sa kanya tuwing nasa panganib siya. Alam mo, walang ganun sa totoong buhay. Huwag mong isipin na ako yung Prince Charming na hinihintay mong dumating. Napasimangot si Celine at marahan itong itinulak palayo. Huwag kang assuming dyan. Wala naman ako sinabi na ikaw yan Yung Prince Charming na hinihintay ko, hindi katulad mong masungit. Mas mabuti nang nagkakaintindihan tayo, Mr. Rio. Napairap siya. Oo na, Mr. Ashford. Umismid lamang ito at naglakad na palayo. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Ay, ang gwapo pala niya. Tapos tinawag ko pa siyang maligno. Kasi naman ang sungit-sungit niya. Pero ang gwapo talaga. Siya kaya yung sinasabi ni Bruhang Daphne na bagong prospect nun? Hindi siguro. Ang malas naman niya sa pinsan kong yun. Napaseryoso siyang muli nang maiwan siyang mag-isa roon. Tila nakalimutan niya ang hindi magandang pangyayari kanina dahil sa presensya ni Dwayne. Kinabukasan, pumasok pa rin si Celine sa kanyang trabaho sa De La Vega Realty. Hindi na lang niya pinansin ang mga bulungan na naririnig niya mula sa mga kapwa-empleyado roon. Marahil nakarating na sa mga ito ang panggigate crush niya sa party kagabi. Hindi na rin siya nagulat nang kausapin siya ni Daphne at pinapasok sa opisina nito. Good morning, Ma'am Daphne.
Kaswal na bati niya rito pagpasok niya sa opisina. Madilim ang mukha nito habang nakatayo at nakatingin sa kanya. You really have no shame, Celine. Wala bang bago sa pang-iinsulto mo sa akin? Sarkastikong tugon niya. Dahil doon, pasugod siya nitong nilapitan at hinila pababa ang kanyang buhok. Napatingala siya habang tinitiis ang pananakit ng kanyang anit. Don't you ever talk to me that way, Celine. Ang dami-dami mo ng kasalanan sa akin. Dahil sa'yo, nasira ang party ko kagabi. Wala naman akong ginawang gulo kagabi Oo, pumasok ako kahit hindi ako imbitado. Pero hindi para guluhin ang party mo. Gusto ko lang makita ang daddy ko. Pero napagtanto ko kagabi na sana hindi ko nalang ginawa yun. Kaya pasensya na kung ginawa ko yun. At kung hindi mo mapapalampas ang ginawa ko, tanggalin mo na lang ako sa trabaho ko. Mas maganda yun. I won't do that, Celine. Hindi ako papayag na makaalis ka rito at maging malaya ka. At kailan ba kasi papasok sa kokote mo na hindi ka nga tanggap ni Tito Ronaldo bilang anak niya? Mahilig ka kasing isiksik ang sarili mo sa lugar na hindi naman para sa'yo. Masama bang umasa ako na matutuwa siyang makita ako? Anak ka rin. May ama ka. Pero nasan siya? Iniwan din kayo, di ba? Pinagpalit kayo sa ibang pamilya at tuluyang kinalimutan. Siguro dahil masama ang ugali niyong mag-ina kaya kayo iniwan. Siguro din naman, alam mo yung pakiramdam na maiwan, di ba? Ang kaibahan nga lang, hindi masama ang ugali ko. Napatunayan ko na ngayon na kaugali niyo pala ni Tita si Dad. How dare you? Don't you ever compare yourself to me, Celine. Dahil walang-wala ka sa kalingkingan ko. Dumi ka lang. Kaya sa susunod na suwayin mo ko ulit, hindi lang ito ang aabutin mo. Naiintindihan mo ba ako, ha? Sa halip na sumagot, mariin niyang hinawakan ang kamay nitong nakahawak pa rin sa buhok niya. Buong lakas niya itong itinulak, dahilan upang mabitiwan siya nito. Ito na rin ang huling pagkakataon na sasaktan mo ako, Ma'am Daphne. Kasi sa susunod, talagang lalabanan na kita. Nanlisik ang mga mata nito. Tumatapang ka na ngayon, ha? Sino bang pinagmamalaki mo, ha, Celine? Wala. Narealize ko kasi kagabi na sarili ko lang talaga ang kakampi ko at wala nang iba. Nag-iingat pa ako noon sa mga kilos ko dahil kahit papano, pamilya pa rin ang turing ko sa inyo ni Tita Victoria. Pero ngayon, hindi na ako magdadalawang isip na patulan ka kahit boss pa kita. At kapag nainis ka sa akin, tanggalin mo na lang ako nang makalaya na ako sa inyo. Pwedeng-pwede akong umalis dito kung gugustuhin ko talaga. Pero hindi ako naghihinduwag at talunan. Papatunayan ko sa'yo at kay Tita Victoria na hindi ako isang dumilang. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Daphne, ngunit ngumisi lamang siya rito upang mas lalong inisinto. Kung wala ka nang sasabihin, lalabas na ako, Ma'am Daphne. Enjoy the rest of the day. Mag-retouch ka. Humulas na ang makeup mo dahil sa stress sa akin, no? Sarkastiko pa niyang wika bago tuluyang lumabas sa opisina nito. Naging normal naman ang mga sumunod na araw para kay Celine. Pinag-iinitan pa rin siya ni Daphne at ni Victoria, ngunit hindi na lang niya masyadong pinapansin ang dalawa. Mas naging focus siya sa kanyang trabaho. Marami na siyang ipon magmula pa nang magtrabaho siya sa kumpanyang yon. Kung tutuusin, kayang-kaya na niyang umalis doon at magpakalayo-layo. Ngunit hindi niya pwedeng gawin yon. Naroon siya hindi dahil natatakot siya kay na Daphne. Hindi rin dahil umaasa pa siyang matatanggapin siya ng kanyang ama. Kung hindi dahil ayaw niyang habang buhay na dalhin ang mga pang-iinsulto ng mga ito sa kanya. Isang dumi, anak ng kabit, walang mararating. Naroon siya para patunayan na hindi siya ganon. Lumipas ang isang buwan. Sa pagtataka niya ay biglang bumait sa kanya si Daphne. Isang araw, pinapunta siya nito sa opisina. Celine, I want you to deliver this gift to Ashford Corporation. Nakangiting wika ni Daphne bago inabot sa kanya ang isang maliit na box. Ashford Corporation? Takang ulit niya sa kumpanyang binanggit nito. Yes, Celine, Ashford Corporation. One of the biggest names in the hospitality industry. Well, technically, they're one of our competitors when it comes to acquiring prime properties. But in business, today's competitor can be tomorrow's business partner. Kaibigan ko ang CEO ng Ashford Corporation dahil niligtas niya ako sa carnapper noon. That's why I want you to personally deliver this to their CEO, Dwayne Ashford. Bahagyang tumalon ang puso ni Celine nang marinig ang pangalan na binanggit ni Daphne. Yun ang lalaking nakilala niya noong nag-gate crush siya sa party ng babae.
Pinigilan niya ang mapanghiti. Mukhang magkikita silang muli ng binata. Tinago kasi niya ang puting panyo na ibinigay nito sa kanya. Napatingin si Celine sa maliit na kahong hawak niya. Bakit nga pala ako magde-deliver nito, Ma'am Daphne? Hindi ba pwedeng ipa-courier mo na lang o kaya sa messenger na lang iutos? Tanong niya kay Daphne maya-maya. Ngumiti ito sa kanya, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Because you're my executive assistant. Besides, I want to make a good impression. Kapag ikaw ang nagbigay niyan, iisipin ni Dwayne na espesyal ng gift ko para ipahatid ko pa sa mismong assistant ko yan. Tumango na lamang si Celine. I'll leave right away, ma'am. Bago siya tuluyang makalabas, muli siyang tinawag ni Daphne. Oh, and Celine. Huminto siya at lumingon dito. Make sure to deliver it safely, okay? Naninibago man sa pagiging formal ng babae, humiti na lang siya rito. Of course, ma'am. Makalipas ang halos 15 minuto, huminto ang taxi na sinasakyan niya sa harap ng matayog na gusali ng Ashford Corporation. Nasa Makati lang din yun. Pagpasok pa lamang niya sa lobby, lumapit na siya kaagad sa reception desk. Good morning. I'm Celine Del Rio from De La Vega Realty. I have a delivery for Mr. Dwayne Ashford. Ngumiti sa kanya ang babaeng receptionist. May I have your ID, ma'am? Iniabot niya ang kanyang company ID. Matapos itong i-check, kaagad siyang binigyan ng visitor's pass. You may proceed to the executive floor. Mr. Ashford is expecting a representative from De La Vega Realty. Tumango siya bilang pasasalamat at nagtungo sa elevator. Nang makarating sa executive floor, kaagad niyang nilapitan ng assistant na naroon. Hi, miss. Good morning. Magalang niyang bate. I'm Celine Del Rio from De La Vega Realty. I have a delivery for Mr. Dwayne Ashford. Napatingin sa kanya ang assistant at napabuntong hininga. I'm sorry, ma'am, but this isn't exactly the best time. Napakunot noo si Celine. Bahagyang sumilip ang assistant sa nakasarang pinto ng opisina ng CEO bago muling gumaling sa kanya. Mr. Ashford is in a very bad mood today. Since this morning, sunod-sunod nang nagpapagalitan niya. Baka ikaw naman ang mapag-initan. Tila nakumpirma ang sinabi nito nang biglang umugong ang malakas na boses ni Dwayne mula sa loob ng opisina. What kind of report is this? I told you to fix this before bringing it to me. Do your job properly. Kahit nakasarado ang pinto, rinig na rinig ang galit na boses ng binata. Ilang segundo pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang lalaking empleyado ang lumabas mula roon na namumutla ang muka. Mahigpit nitong yakap ang folder sa dibdib habang nakayuko. Dire-diretso itong naglakad paalis. Mukhang hindi nga magandang timing. Nakangiwing bulong ni Celine. Makalipas ang ilang sandali, muli na namang bumukas ang pinto. Sa pagkakataong yon, si Dwayne na ang lumabas. Salubong ang mga kilay nito ngunit natigilan nang makita siya. What are you doing here? Kunot noong tanong sa kanya ng binata. Ngumiti siya rito. Inayos niya ang kanyang buhok kahit hindi naman magulo yun. Dwayne, I'm sure naaalala mo ko. Doon sa party ni Ma'am Daphne, ako yung tinulungan mo. Binalik mo sa akin yung isang kapares ng heels ko, tapos binigyan mo pa ako ng panyo. Yes, I know you. Celine Del Rio, right? Anong ginagawa mo rito? I'm dealing with something right now. Kung ano ang pakay mo, sabihin mo na kagad. Kasi itong regalo. Hindi pa man niya naiaabot ang hawak na regalo, ngunit muling nagsalita si Dwayne. I'm not accepting any gifts from someone that I just met, Miss Del Rio. Talagang nag-abala ka pang magpunta rito sa kumpanya ko para ihatid sa akin yung dala mo. Para saan? Dahil ba tinulungan kita nung gabing yun? It's been 1 month. Hindi ko kailangan ng regalo mo na yan. Don't tell me that you fell for me that fast. Hindi ko alam na ganyan ka pala kababaw. Na-fall ka dahil lang pinakitaan ka ng basic human decency. Look at yourself. Ano? Ikaw na ba ang manliligaw ngayon sa lalaki? I'm sorry pero hindi kita gusto. You may now leave. Natigilan si Celine. Lahat ng paghangang meron siya para sa binata ay tila bulang naglaho. Napalitan yon ng matinding inis. Ininsulto na naman siya nito ng walang kaabog-abog. Dahil sa inis, gigil niyang binato ang regalo sa dibdib ni Dwayne. Bumagsak yun sa sahig at tila nabasag ang laman nun. Napasinghap naman sa gulat ang assistant nito na kanina pa sila pinapanood. Maging ang binata ay nagulat sa ginawa niyang pagbato. You're so full of yourself, Mr. Ashford.
Para sabihin ko sa'yo, hindi galing sa akin yung regalo na yan. Galit na sigaw niya rito. What do you mean? Takang tanong nito. Ako ang representative ng De La Vega Realty. Pinadala sa akin ni Ma'am Daphne ang regalo na yan para sa'yo. Mali ka sa iniisip mo na na-fall ako kaagad sa'yo dahil lang tinulungan mo ako noong gabing yon. Hindi ako ganun kadaling ma-fall para sa isang lalaki na masungit at arroganteng katulad mo. Oo, naging crush kita. Tinago ko pa nga yung panyang binigay mo sa akin eh. Pero dahil sa mga sinabi mo, uncrush na kitang gago ka. Mababaw ako? At ikaw, maligno ka nga talaga. Tse, kala mo kung sino? Tinalikuran na niya ito bago pa siya nito masagot. Visit na visit siya kahit nang sumakay na siya ng elevator upang bumaba na. Ngunit nagulat siya nang humabol si Dwayne at pumasok sa elevator bago pa yun sumara. Nagtatakang tinitigan niya ito. Oh, bakit nandito kang maligno ka? Bumuntong hininga ito at napahilot sa sentido bago nagsalita. Look, I'm sorry, Celine. Sorry for what? Sa mga sinabi ko, sobrang stress lang ako ngayong araw. Those words that I said, I didn't mean it. Ganyan ka ba talaga? Kapag mainit ang ulo mo sa trabaho, lahat sinisigawan mo. Lahat iniinsulto mo. Mas malala ka pa kay Bruhang Daphne. Why? Sinasaktan ka pa rin ba niya? Wala ka ng pakiron. Pagkatapos mo kong insultuhin, magtatanong ka ng ganyan? Baliw ka pala eh. I'm not crazy. Hindi nga. Antipatiko lang at mayabang. Pero itong antipatiko at mayabang na to tumulong sa'yo ng gabing yun. Hindi ko naman kinalimutan yun. Ikaw lang tong nag-assume ka agad na galing sa akin yung regalo. Tapos akala mo na full ka agad ako sa'yo. Hindi ka rin mayabang, no? Pero inaamin mong naging crush mo ako. Pinamulahan si Celine ng muka. Nagwala ang kanyang dibdib nang makitang sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ng binata. Nakakatunaw din ang mga titig nito sa kanya. Kanina yon, sabi ko nga sa'yo, uncrush na kita dahil antipatiko ka. Napapaiwas ng tingin na wika niya. Ano yun? May invisible switch ka ba ng crush at uncrush? Ganun kadali sa'yo na magpabago-bago ng tingin mo sa akin? Eh kasi nga antipatiko ka. Mabilis ako ma-turn off sa mga lalaki. Sa lahat ng ayaw ko, mayayabang na gaya mo. Sorry na nga, di ba? Ang dami ko lang iniisip na trabaho ngayon. Palpak pa yung mga reports na ginawa ng mga staff ko. I'm sorry, okay? I didn't mean to say those words. Naging harsh ako. I apologize. Inirapan niya si Dwayne at napaiwas muli ng tingin. Tila bibigay na kasi ang kanyang tuhod. Kung kanina'y inis na inis siya rito, ngayon naman ay tila matutunaw na siya sa presensya nito. Napakabango rin kasi nito, lalo na ngayong silang dalawa lamang ang naroon sa elevator. You didn't answer my question earlier. Sinasaktan ka pa rin ba ni Daphne, Celine? Tinaasan niya ito ng mga kilay. First name basis na kayo? Totoo pala yung sinabi niyang friends kayong dalawa. My dad wants me to be friends with her. Pero ayoko. Last meeting namin ni Daphne ng birthday party pa niya. Palagi niya akong iniimbitahan na mag-dinner. But I always refuse. So, hindi ko alam kung bakit niya nasabing friends kami. Hindi naman kami lumabas ni isang beses. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Hindi ko naman tinatanong yan. Ang dami mo nang nasabi. I'm explaining because it looks like someone is jealous. Ha? May nagsiselos? Sino? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Pagpapatay mali siya niya. You're jealous because Daphne seems interested in your crush, which happens to be me. Sabi nga hindi na kita crush. Bumukas na ang elevator at dali-dali siyang naglakad palabas. Ngunit sinabayan pa rin ng binata ang paglalakad niya. I will ask you again. Sinasaktan ka pa rin ba ni Daphne, Celine? Napatigil siya sa paglalakad at inis na binalingan to. Hindi na, okay? Bigla nga bumait yung bruha na yun eh. Hindi ko alam kung anong nakain niya. Bakit mo ba tinatanong? Nothing. Just making sure. May itatanong ka pa ba? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Tinanggap mo na ba ang apology ko? Ano naman ngayon kung hindi ko tanggapin? Ano naman sa'yo? Para namang may pakialam ka. Come on, Celine. Hindi ako ganun kasama. I'm sincerely apologizing to you. Can't you see? Susundan ba kita kung hindi ako sincere? Hindi ko alam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Fine. I'll give you some time. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Daphne o ng tita mo, just tell me.
You can message me. Here's my calling card. Kunot noon tinitigan niya ang inaabot nitong calling card. Binalik niya ang tingin sa mukha nito. Bakit ko naman tatanggapin yan? In case you need help. Well, I don't need your help. You know what? I think you still haven't switched off the crush button. Look at you. Hindi ka makatingin sa akin na maayos. I hurt your feelings but I'm still your crush. Huwag mo nang itanggi, Celine. Muli siyang pinamulahan ng muka. I think I'm not thinking. Che, bay na nga. Nagmadali na siyang naglakad paalis at hindi na siya nito sinundan pa. Just call me Celine. Habol nito. Hindi na niya ito nilingon dahil parang sasabog na ang kanyang dibdib sa lakas ng kabog. Nakakainis. Paano ka hindi mabubuking? Counting basic human decency nga naman, tinablan ka na naman. Pabulong nakastigo niya sa kanyang sarili. Samantala, nakangiting bumalik naman si Dwayne sa kanyang opisina. Napansin yun ng kanyang assistant na si Kelly. 35 years old na ito. Sir Dwayne, nahabol mo ba? O sisa nito. Tiningnan niya ito. Nabura ang kanyang ngiti at tumikhim. Yes. Nakangiti ka kanina, sir Bati na kayo? Bakit ka ba nagtatanong? Go back to work. Ikaw naman, sir. Nagtatanong lang naman ako. Kasi ngayon lang kita nakita ngumiti dahil sa isang babae. Hindi ako nakangiti, Kelly. Mariing tanggi niya. Sus, hindi raw. Okay, sabi mo eh. Napatingin ito sa regalong nasa sahig. Pinulot yun ni Kelly at inalog. Ay sir, paano tong regalo? Gusto mong buksan ko? Inagaw niya yon bago ito sinamaan ng tingin. Go back to work. Napangiti ito ng alanganin. Sabi ko nga sir. Umirap siya bago naglakad papasok sa kanyang opisina. Binuksan niya ang regalo at nakitang mamahaling relo ang laman nun. Nagkaroon ng damage yun dahil sa paghagis ni Celine kanina sa sahig. Napangiti siyang muli nang maalala ang dalaga. Kanina lang ay mainit ang ulo niya dahil sa kapalpakan ng mga empleyado niya. Nadamay pa nga niya si Celine na kaagad niyang pinagsisihan. May kakaiba sa babaeng yun na hindi niya maintindihan. Tuwing nakikita niya ito, tila hinahatak siya nito. Kusang naglalakad ang kanyang mga paa palapit dito. Katulad na lang noong nasa party ni Daphne. Nilapitan niya ito at tinulungan kahit hindi naman niya ginagawa yon. At kanina, wala naman dapat siyang pakialam kahit na-offend ito sa mga sinabi niya. Ngunit sinundan pa rin niya ito upang humingi ng sorry. Naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok ang kanyang ama na si Drayson Ashford. 60 anyos na ito, ngunit matikas pa rin ang tindig. I heard may nakaaway ka ron na babae kanina lang, son. Bungad nito habang seryoso ang mukha. Binaba niya sa kanyang desk ang hawak na regalo bago bumuntong hininga. Alam ko kung bakit ka ulit nandito, Dad. Para kumbinsihin ulit ako na ligawan si Daphne. Daphne de la Vega is the perfect woman for you, Dwayne. She's intelligent, well-educated, and she's the CEO of De La Vega Realty. Kapag nagsanib ang Ashford Corporation at De La Vega Realty, magiging mas malakas ang posisyon natin sa industriya. Mariing napailing si Dwayne. Magmula nang malaman nito na niligtas ni dati si Daphne mula sa isang carnapper, naging bukang bibig na nito ang binabalak na pakikipag-merge nito sa De La Vega Realty. So this is about business again. Walang ganang tugon ni Dwayne. This has always been about business, son. Natawa siya ng mapakla. You're asking me to pursue a woman I don't even like just so our companies can merge. Hindi madali ang gusto mo mangyari, Dad. Hindi lang kumpanya ang pinoprotektahan ko, Dwayne. I'm protecting the future of this family. Tayong dalawa na lang ang natitira, anak. Wala na ang mami mo. We only have each other. Nakaramdam ng matinding lungkot si Dwayne. Naalala niya ang kanyang ina na namatay 2 taon na nakararaan. Namatay ito dahil sa car crash. The future of this family shouldn't depend on who I marry, Dad. Giit niya sa ama. You think so? You're treating me like a bargaining chip, Dad. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Daphne has been interested in you for a month, Dwayne. At hanggang ngayon, wala kang ginagawa kahit siya na mismo ang gustong lumapit sa'yo. Mas mapapadali ang lahat kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataon. But I don't owe her a relationship. I don't like her. Ano bang mahirap intindihin doon?
You don't have to love her, son. Napailing si Dwayne at hindi makapaniwalang napatitig dito. Are you hearing yourself, Dad? Love doesn't build empires. You need to use your head. Marriage between powerful families has been existing for generations. This isn't anything new. No, kung nagawa niyo ni Mommy na magpakasal ng walang pagmamahal, ibahin niyo ako. I'm not marrying someone just because it looks good on paper. Who said anything about marriage? Ang sinasabi ko lang, ligawan mo siya. Get close to her. Build a relationship. The merger will naturally follow. So you already have everything planned, Dad? I have to. Because you clearly won't. You're the CEO of this company, Dwayne. You have to think cleverly. Kailangan natin ng Delevega Realty para mas lumakas tayo. Mariing napailing si Dwayne. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ng diretso ang ama. Then let me make this easy for you, Dad. I'm not pursuing Daphne. Naningkit ang mga mata nito. Don't test my patience, son. Is there someone else? Hindi kaagad nakasagot si Dwayne. Sumagi sa isip niya si Celine. If there isn't, then I don't see any reason for you to refuse, Dwayne. Huwag kang tanga. As long as I'm the chairman of Ashford Corporation, hindi ako titigil hanggat hindi natutuloy ang merger na to. Hindi nagpatinag si Dwayne. Then prepare yourself to be disappointed, Dad. Napatiimbagang to. Malakas ang pakiramdam ko na may nagugustuhan kang iba. I'm telling you, Dwayne, kapag nalaman ko kung sino ang babaeng yan, I'll do anything in my power to get rid of her. You wouldn't dare. Ako rin ang makakalaban mo, Dad. So, may iba nga. Hindi ako nagkakamali sa iniisip kung may ibang babae ka nagugustuhan. I would love to meet her. Natigilan siya at hindi nakapagsalita. Tumawa ng sarkastiko ang kanyang ama. I feel pity for that girl. Masisira ang buhay niya dahil sa'yo. Wala akong nagugustuhan, Dad. At kung ipipilit mo yan, ikaw din ang mapapagod. Humisi lamang ito sa kanya. Maya-maya'y lumabas na ito ng kanyang opisina. Nang sumara ang pinto, napabuntong hininga si Dwayne. Saglit niyang ipinikit ang mga mata bago napatingin sa sirang relong ipinadala ni Daphne. Muli niyang naalala ang mukha ni Celine at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ito na ang naging laman ng isip niya sa mga sumunod pang araw. Lumipas ang isang linggo, napilitan siyang magpunta ng De La Vega Realty para makita ng personal si Daphne. Hindi dahil sa gusto niya itong makita. Sa katunayan, gusto na niyang tapusin ang pangungulit nito. Nalaman kasi niyang kinausap nito ang kanyang ama. Nangako ito na makikipag-merge sa kanilang kumpanya kung pipilitin siya ng kanyang ama na mag-date sila. Ngunit malayong mangyari ang nais ni Daphne dahil hindi niya ito gusto. Hindi rin niya gusto na nalamang masama ang ugali nito at nang-aapi ng sariling kadugo. Pagdating pa lang niya sa executive floor ng De La Vega Realty, nakita na niya si Celine sa desk nito habang abala sa mga dokumentong nakalatag sa harap ng laptop. Mabilis ang paggalaw ng mga daliri nito sa keyboard. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon ng dalaga. Bahagya itong natigilan nang makita siya. Dwayne, anong ginagawa mo rito? Takang tanong nito at mabilis na tumayo. Bumuka ang kanyang bibig upang sumagot. Ngunit muli itong nagsalita habang naniningkit ang mga mata. Nagpunta ka ba rito para mag-sorry ulit? Ang effort ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako madadala ng mga paganyan-ganyan mo, Dwayne. Inis na inis pa rin ako sa'yo. Kaya kung pwede lang, umalis ka na at nasa trabaho ako. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Gustong matawa ni Dwayne sa maling akala nito, ngunit nanatili siyang seryoso. Actually, I didn't come here for you, Celine. Natigilan ito at tumaas ang mga kilay. Talaga? Yes, nagpunta ako rito para sa boss mo, kay Daphne. So if you'll excuse me. Napakurap-kurap ito at napakamot sa batok. Pinigilan niya ang mapangiti bago ito tinalikuran at pumasok na sa opisina ni Daphne. Pagpasok pa lang niya roon ay tuwang-tuwa na kaagad si Daphne nang makita siya. Tumayo ito mula sa upuan nito at lumapit sa kanya. Kanina pa kita hinihintay, Dwayne. What do you want? You want coffee? Nakangiting wika nito. Hinawakan pa siya nito sa braso ngunit pasimple siyang umatras palayo rito. What's the problem? Takang tanong nito dahil sa ginawa niya. We really need to talk, Daphne. We're talking now.
Natuwa nga ako nang sabihin mo kagabi na pupuntahan mo ako dito sa office ko. How sweet of you to visit me here. Ilang linggo na kitang kinukulit para naman mag-hangout tayo. By the way, nakuha mo ba yung regalong pinaabot ko sa assistant ko noong isang linggo? Nakalimutan kong itanong sa'yo yun. Natigilan siya at naalala ang mamahaling relo na nasira dahil sa pagbato sa kanya ni Celine. Hindi niya pwedeng sabihin kay Daphne na nasira yon. Tiyak na pag-iinitan na naman ito si Celine. Natanggap ko, Daphne. Safe na nakarating sa akin. Pagsisinungaling niya. Napangiti ito. Good. Did you like it? Actually, I didn't come here to talk about that. I came here para kausapin ka na tigilan mo na ang pangungulit mo sa akin. Stop talking to my dad regarding the merger of our companies. Hindi mangyayari yan, Daphne. I'm sorry. Alam ko niligtas kita sa carnapper at ayos nang naman sa akin kung friendship lang ang gusto mo. Pero kung higit pa ron, I'm sorry but I have to cut off my connection with you. Nabura ang mga ngiti nito at napalitan ng inis ang ekspresyon sa muka. Anong sinasabi mong friendship, Dwayne? Kahit nga friendship hindi mo kayang ibigay eh. When was the last time we saw each other personally? Nung birthday party ko pa. Ilang ulit ako nag-request sa'yo na magkita naman tayo. But you always decline. Busy ka mo. Kapag naman ako ang gustong magpunta sa company mo, ayaw mo naman. Because I know that you like me already, Daphne. Alam ko na kaagad yun ng birthday party mo pa lang. At ayaw akong paasahin ka. Then you should have blocked me. Pero hindi mo ginawa, di ba? Because deep down, you already like me. Hindi mo lang nare-realize ngayon. Do you ever hear yourself, Daphne? You sound desperate. Hindi lang ako lalaki sa mundo, okay? But you're the one that I like, Dwayne. Kaya nga kinausap ko ang dad mo na payag ako mag-merge yung mga kumpanya natin. Basta maging tayo lang. Come on, Dwayne. Ano pa bang hahanapin mo sa akin? Maganda ako. Sexy. Mayaman. We could be a power couple. Hindi ako bumabase sa ganun, Daphne. Hindi ko rin kontrolado kung sino magugustuhan ko. I'm sorry, okay? Huling pakiusap ko na to sa'yo. Stop talking to my dad about the merger. Walang mangyayaring ganun. Tumalikod na siya at nagtungo na sa pinto. Ngunit may naalala siya kaya lumingon siya ulit kay Daphne. By the way, sana naman kahit pinuputol ko na ang connection natin dalawa, tuparin mo pa rin yung pinangako mo sa akin. Don't ever hurt or insult Celine again. Simpleng pabor lang ang hinihingi ko, kapalit ng pagligtas ko sa'yo mula sa carnapper. Dumilim ang mukha ng babae at kumuyom ang mga kamao. So this is about Celine, ha? Kaya ba nakiusap ka sa akin noon na huwag ko siyang sasaktan o iinsultuhin? Dahil siya ang gusto mo? Ginawa ko naman yung gusto mo, ah. Naging mabait ako sa kanya, kahit bisit na bisit pa rin ako sa pagmumukha niya. You will not hurt her again, Daphne. Please, huwag mong ibaba ang sarili mo ng ganito para lang sa akin. Tumalikod na siya muli bago lumabas ng opisina. Paglabas niya ay nagtama ang mga mata nila ni Celine. Ngumiti siya at naglakad palapit dito. Oh, bakit nandito ka? Takang tanong nito. Wala lang. It's just nice to see you again, Celine. Akala ko ba hindi ako ang pinunta mo rito? Ang bilis niyo mag-usap ni Ma'am Daphne. Sinabi ko nga kanina na hindi ko ang ipinunta ko rito. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kong makita ka. Keep up the good work, Celine. Kapag hindi mo na kaya rito o sinaktan ka ulit ni Daphne o ng tita mo, nasa sayo ang calling card ko. Just call me, okay? Bakit? Kapag ba tinawagan kita para humingi ng tulong, pupuntahan mo ba ako? There's only one way to find out. Ngumiti siyang muli bago naglakad paalis. Hindi niya batid kung bakit ganoon kasaya ang puso niya nang makita niya muli si Celine. Gustong-gusto rin niya itong protektahan kahit hindi naman niya ito kaano-ano. Kung ano man ang dahilan, nasasabik na siyang malaman yon. Lumipas ang 2 araw. Nagtaka si Celine nang utusan siya ni Daphne na dalhin ang mga dokumento sa isang building na malapit lang din. Sumunod na lang siya dahil ayaw na niyang mapag-initan itong muli. Nagtaka siya nang makarating sa building na sinabi nito. Bukod sa luma na yon ay wala ring katao-tao. Hanggang gate lang siya nakarating kaya nagdesisyon siyang wag nang tumuloy. Pinagtitripan niya ata ako ng bruhang yun ah. Binubuwan na naman ata ang demonita. Inis na bulong niya habang palabas na ng gate. Ngunit nagulat siya nang may 2 lalaki ang sumalubong sa kanya. Sinara ng mga ito ang gate upang hindi siya makalabas. Binundol ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin, ha? Matapang ngunit kabadong tanong niya.
Ngumisi ang isang lalaki habang pinapasadahan siya ng tingin. Alam mo, miss, sayang ka. Ang ganda mo eh. Kaya lang mahal ang binayad sa amin. Pasensyahan na lang. Trabaho lang, miss. Walang personalan. Napaatras siya nang nag-umpisang lumapit ang mga to sa kanya. Anong gagawin niyo sa akin? Lumayo kayo. Ano pang hinihintay mo, miss? Tumakbo ka na. Maghabulan tayo. Mapang-asar na wika ng isa pang lalaki. Wala na siyang sinayang na oras. Sinubukan niyang itulak ang mga to upang makalabas siya ng gate. Ngunit malalakas ang mga ito at marahas siyang itinulak. Nasubsob tuloy siya sa lupa. Layuan niyo ako! Malakas na sigaw niya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papasok sa lumang building. Habang tumatakbo, kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukan tawagan ng kaibigang si Trina. Ngunit hindi ito sumasagot. Best naman, bakit hindi ka sumasagot? Naiiyak na bulong niya. Maya-maya'y napatitig siya sa numero ni Dwayne. Nakasave na yon sa cellphone niya magmula nang ibigay ng binata ang calling card nito. Hindi niya inakalang darating ang oras na kakailanganin talaga niya ang tulong nito. Nagtago siya sa likod ng patong-patong na mga cardboard box bago niya tinawagan si Dwayne. 5 ring lamang bago ito sumagot. Hello? Who's this? Bungad nito. Talagang personal na numero ng binata ang ibinigay nito sa kanya. Hello, Dwayne? Celine? Is this you? Oo, Dwayne. Wala na akong oras. Kailangan ko ng tulong mo. May mga lalaki kasi na gusto akong saktan. What? Wait, nasan ka ba? Dito sa lumang building. Malapit lang din sa building kung saan ako nagtatrabaho. Katabi ng latsunan. Okay. I got it. Alam ko yan. Pupuntahan kita. And please, subukan mo magtago habang wala pa ako. Okay? Just wait for me. Darating ako. Kinakabahan man, ngunit nag-init ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumulaga na sa kanyang harap ang isa sa mga lalaking humahabol sa kanya. Inagaw nito ang cellphone niya at hinagi sa malayo. Tatawag ka pa ng tulong Hindi ka makakataka sa amin. Nakangising wika nito bago tumawa na parang demonyo. Lumayo ka sa akin! Pangit ka! Ang baho ng hininga mo! Tinulak niya ito ng malakas kaya nakatakbo siya ulit. 2-story lang ang lumang building na kinaroroonan niya. Kaya wala siyang ibang ginawa kung hindi yan tumakbo at magtago sa mga lalaking humahabol sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa 2nd floor. Hindi siya makababa dahil batid niyang nakaabang ang 2 lalaki. Parang wala ang mga itong balak na saktan siya. Masaya na ang mga ito na nagtatago siya na parang daga. Nagumpisa siyang umiyak habang nakatago sa likod ng malalaking drum na kulay asul. 15 minuto na ang lumipas mula nang tawagan niya si Dwayne. Maya-maya lang nang may marinig siyang malakas na sigaw na parang nasasaktan. Gago ka! Bitiwan mo ko! Mababali ang braso ko! Where is she, Galit na wika ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Kumalabog ang dibdib ni Celine dahil batid niyang si Dwayne na yon. Nasa loob siya. Nagtatago. Hindi naman namin siya sinaktan. Tinatakot lang namin. Napagutusan lang kami. Tila nahihirapang wika ng lalaki. Sino nagutos nito, Sagutin niyo ako. Kapag hindi kayo sumagot, babaliin ko ng tuluyan ng mga braso niyo. Answer me! Si Ma'am Daphne. Siya ang nagutos na takutin na babaeng yun. Napanganga si Celine. Bakit pa ba siya nagulat sa narinig? Wala namang ibang gagawa niyon sa kanya kundi ang bruhilda niyang pinsan. Maya-maya'y narinig ni Celine na tumakbo na palayo ang 2 lalaki na tila takot na takot. Kaagad siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Nagtama ang mga mata nila ni Dwayne. Nakasuot pa ito ng business suit at hingal na hingal. Tila nakahinga ito ng maluwag nang makita siya. Celine! Patakbo itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Napapikit siya ng mariin at doon napahagulgol ng malakas. Lahat ng takot na naramdaman niya kanina ay tila naglaho na ngayong yakap siya ng binata. Dwayne, salamat at dumating ka. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang likod. I'm here, okay? Did they hurt you? Hindi, pero takot na takot ako kanina. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko papatayin na nila ako o pagsasamantalahan. Mas humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. We will make them pay for what they did to you, Celine. Mas lumakas ang kanyang pag-iyak. Buong buhay niya mag-isa niyang hinarap ang mga pananakit at pang-aalipusta sa kanya ni Daphne at Victoria.
Ngunit sobra na to. Hindi na niya mapapalampas ang ginawa ng pinsan ngayon. Ano bang ginawa ko sa kanya? Bakit niya ako ginaganito? Bakit hindi siya lumaban ng patas? Bakit kailangan ganito? Puno ng hinanakit na wika niya. This is my fault, Celine. Kumala siya mula sa pagkakayakap nito at tinitigan ito sa mukha. Anong ibig mo sabihin na kasalanan mo to, Dwayne? That day when I went to her office, noong inakala mong ikaw ang pinuntahan ko, kinausap ko siya na ititigil ko ng ugnayan namin. Ayoko na siyang maging bahagi ng buhay ko dahil gusto niyang gamitin si Dad at ang kumpanya namin para maging kami. Pero sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari yun. Naghinala siya na may nagugustuhan akong iba, kaya ayoko sa kanya. At ano namang kinalaman ko ron? Akala niya ikaw ang nagugustuhan ko. Yun siguro dahilan kung bakit niya ginawa sa'yo ito. But don't worry, hindi natin ito palalampasin, Celine. Sobra na tong ginawa niya sa'yo. Kumunot ang noo niya at marahan itong itinulak. Sandali nga, kung inakala niyang ako nagugustuhan mo, bakit hindi mo nalang sinabi na mali siya? Bakit kailangan madamay ako, Dwayne? Kung ano man ang problema niyo ni Daphne, sana kayo na lang maglutas. Huwag niyo na akong idamay. Buong buhay ko palagi na lang akong pinaparusahan sa mga bagay na wala naman akong kinalaman. Isa ka pa eh. Ang dali-dali lang sabihin kay Daphne na hindi ako ang gusto mo. Hindi mo yata alam na lahat ng gusto ng babaeng yun talagang gusto niyang makuha. Nagiging obsessed yun. Kaya naman pala nangyari sa akin to eh. Dahil patay na patay siya sa'yo at pinagsisilosa niya ako. Kahit hindi naman ako ang gusto mo. Lintik naman, Dwayne. Inis na nilampasan niya ang lalaki at naglakad na siya palayo. Ngunit natuod ang kanyang mga paa sa mga sunod nitong sinambit. Hindi ko tinanggi. Kasi totoo naman, Celine. Napalunok siya. Muli siyang lumingon kay Dwayne at kitang-kita niya kung paano ito tumitig sa kanya. Nakakatunaw yon. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong niya rito. Humakbang ito hanggang sa huminto mismo sa kanyang harapan. Ang sabi ko, hindi ko sinabi kay Daphne na mali ang akala niya, Celine. Kasi totoo naman na nagugustuhan na kita. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa narinig. Nagwala ang kanyang dibdib. Umawang ang kanyang bibig, ngunit hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Celine? Untag sa kanya ng binata dahil hindi na siya nakainig. Napakurap-kurap siya at umiwas ng tingin. Anong gusto mong sabihin ko, Dwayne? Nakakagulat naman kasi ang mga sinasabi mo. Paano mo naman ako magugustuhan? Si Ma'am Daphne nga na mayaman, sosyal at mas sexy. Hindi mo siya gusto? Pero bakit ako? Basehan ba ang mga yan? Sa tingin ko, hindi. Hindi ko rin kayang sagutin ang mga tanong mo kung paano kita nagustuhan. For more than a month, ilang beses lang tayong nagkita. Madalas pa nga tayong magtalo. Pero kahit minsan lang tayo nagkita, palagi ka naman tumatakbo sa isip ko. And I don't know why. Hindi ko talaga alam, Celine. I guess we really can't control our mind sa kung sino dapat ang iniisip nito. Sa kung sino dapat ang tumatakbo sa loob nito. Kahit wala naman ang taong yun sa paligid mo. Noong araw na nagpunta ako sa De La Vega Realty, dun ko na-realize na gusto kita. You even caught my attention since that night at the party. Yung moment na binalik ko sa'yo ang heels mo at isinuot ko sa'yo, naisip ko na gusto kong maging real-life Prince Charming mo balang araw. Natawa pa ako nun kasi bakit ko naisip yun ng biglaan. I even cursed myself. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganong kakornihan. Pero anong magagawa ko? You were like a damsel in distress. Pero hindi ikaw yung tipong mahina palagi. Lumalaban ka pa rin kahit nahihirapan ka at nasasaktan. And I guess, yun ang nakita ko sa'yo, Celine. You've been fighting all your life. And this time, I want to make you feel that you're not alone anymore. Muling nag-init ang mga mata ni Celine. Sa dami ng mga sinabi ni Dwayne, sa mga huling salita nito siya naapektuhan. Buong buhay niya, hindi niya inakalang makakarinig siya ng mga ganoong salita, na may taong gusto siyang samahan na lumaban, na may taong nakakakita ng kanyang katapangan sa kabila ng lahat. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Dwayne. Tanging nasabi niya habang nakaiwas pa rin ang tingin. Ngumiti ito sa kanya. It's okay, Celine. Hindi rin naman kasi ito ang tamang oras para pag-usapan to. Ang mabuti pa, samahan na lang kita. Saan? Sa taong may pakana na nangyari sa'yo rito, kay Daphne.
Narinig mo naman siguro yung sinabi ng mga lalaki kanina kung sinong nag-utos sa kanila, di ba? Don't worry about them. Kahit nakatakbo sila palabas, ipapahuli ko pa rin sila. Kumuyom ang mga kamao niya at napatiimbagang. Hayop na babaeng yun. Magtutuos kami. Sasamahan na kita. Napatitig siya rito. Hindi mo na kailangan na samahan ako, Dwayne. You need support. Baka mag-away kayo ni Daphne. At hindi pwedeng hindi ako makialam. Kasi ako ang rason kung bakit kanya ginaganito. Witness mo rin ako. Bahala ka. Nauna na siyang maglakad. Sumabay siya sa kotse ng binata upang puntahan kaagad si Daphne. Nang makarating sa opisina ng pinsan, pabalya niyang binuksan ang pintuan ng opisina nito. Nagulat ang babae nang makita siyang pumasok habang madilim ang kanyang muka. Tumayo ito at napatingin kay Dwayne na nasa likuran niya. Dwayne, you came back. Nakangiti nitong wika. Sinubukan nitong lumapit kay Dwayne at sinadyang hindi siya pansinin. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit sa binata, sinampal na ito ni Celine ng malakas. Halos nawalan ito ng balanse at nakaawang ang bibig na napahawak sa nasaktang pisngi. How dare you slap me? Galit na sikmat ni Daphne habang matalim ang tingin sa kanya. Para yan sa pang-aalipusta mo sa akin mula pa ng mga bata pa tayo. Mariing wika ni Celine. Sasagot sana ito ngunit muli niya itong sinampal sa kabilang pisngi. Para naman yan sa maraming beses na pananakit mo sa akin. Muli niya itong sinampal at tuluyan na itong bumagsak sa sahig habang gulat na gulat sa ginawa niya. At para naman yan sa ginawa mo sa akin ngayon. What are you doing, Celine? Ano ba sinasabi mo? Dwayne, help me. Hindi mo ba nakikita? She's hurting me. Call the security. Hindi sumagot si Dwayne. Yumuko naman si Celine upang sapilitang itayo si Daphne. Ano ba? Don't touch me. Lagot ka kay mami kapag nalaman niya itong ginagawa mo sa akin. Ipapakulong kita, Celine. Ipapakulong mo ako? Sorry ha, pero sa ating dalawa, sino ba yung nag-utos sa dalawang lalaki na takutin ako sa lumang building na inutos mong puntahan ko? Hindi ba ikaw? Pinapunta mo ako ron para takutin. Kaya sa ating dalawa, ikaw dapat ang pinapakulong. Napalunok to. I don't know what you're talking about, Celine. Ah, talaga ba? Sige, kahit naman hindi ko umamin, mapapahuli din namin ng dalawang lalaking inutusan mong takutin ako. Kung hindi dumating si Dwayne, baka hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot habang nagtatago ron. Walang yaka. Ang dami kong tiniis na pang-iinsulto at pananakit niyong mag-ina. Pero itong ginawa mo sa akin ngayon, hindi ko na ito mapapalampas, Daphne. Tandaan mo to kung may problema ka sa akin, harapin mo ko ng maayos. Lumaban ka ng patas, babae sa babae. Nagkakaganyan ka dahil kay Dwayne? Hindi mo matanggap na hindi ka niya gusto? Hell yes! Matapang na sigaw nito. Hindi ko matanggap na isang basurang katulad mo ang magugustuhan ni Dwayne. Bakit ikaw pa? Bakit hindi ako? Hindi hamak naman na masigit ako sa'yo. Anak ka ng kabit, kaya bakit ka magugustuhan ni Dwayne? Kaya yung mga lalaking pinadala ko para takutin ka? Kulang pa yon. Dapat nga pinabugbog kita eh. Kaya lang, baka ikamatay mo yon. Ayoko naman na multuhin mo ko kapag nangyari yon. Mariing nagdikit ang mga labi ni Celine at gigil itong sinampal ulit. Punyeta ka talagang babae ka. Punong-puno na ako sa'yo, demonyita ka. Galit na sigaw rito ni Celine. Nagulat man sa ginawa niyang pagsampal ulit, gigil din siya nitong sinampal pabalik. Hinila rin nito ang kanyang buhok, kaya wala siyang nagawa kung hindi sabunutan ito pabalik. Ow! Stop pulling my hair! Angil sa kanya ni Daphne. Ikaw ang unang bumitiw sa buhok ko, bruhilda ka. Akala mo hindi kita papatulan? Hayop ka. Angil niya dahil hindi pa rin nila binibitawan ang buhok ng isa't isa. Maya-maya naramdaman niya ang paglapit ni Dwayne sa kanila. Nagulat na lang siya nang matigil si Daphne sa pagsabunod sa kanyang buhok. Akala niya tumigil na ang babae, ngunit nakita niyang pigil-pigil pala ni Dwayne ang mga pulsuhan nito upang hindi na siya masabunutan. Go ahead, Celine. Iganti mo ang sarili mo. Akong bahala kay Daphne. Nakangising wika ni Dwayne. Dwayne? Pati ba naman ikaw? Bitiwan mo nga ako. Dismayadong wika ni Daphne. Bibitiwan lang kita kapag sinabi ni Celine. May karapatan siyang iganti ang sarili niya. Hindi mo naman siguro siya masisisi dahil sa dami ng mga ginawa mo at ng mami mo sa kanya.
Talagang siya ang kinakampihan mo? Do you really like her that much? Yes, Daphne. Ganun ko siya gusto. There, I said it. Sana naman malinaw na sa'yo na wala ka nang magagawa para magbago ang isip ko. At yung ginawa mo sa kanya ngayon, mas pinatunayan mo lang na hindi ako nagkamali sa pag-reject sa'yo. Hindi kita magugustuhan, lalo na ang ugali mo. I did it because of you, Dwayne. Ang dali kasi sa'yo na baliwalain ako. Samantalang ako naman ang una mo nakilala kaysa sa basura na yan. I'm obviously better than Celine. She's just a trash. Hindi mo ba nakikita yon? Kung basura ang tingin mo kay Celine, nasa iyo na yun. Because for me, she's an amazing woman. She doesn't deserve all of this. Hindi ka dapat nagpapahamak ng kapwa mo babae para lang sa isang lalaki. Marami pang iba dyan. Makakahanap ka rin ng taong kayang pantayan ang nararamdaman mo. Unfortunately, that's not me, Daphne. Stop this. Dahil kapag may ginawa ka pa ulit na masama kay Celine, pasensyahan na lang tayo. Talagang makikialam na ako. Pasalamat ka nga, hindi siya sa pulis dumiretso. Sayang naman ang pangalan mo't imahe. Nag-init ang dibdib ni Celine habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Dwayne. Lantaran kasi nitong sinasabi kay Daphne na gusto siya nito. Unti-unti niyang binitiwan ang buhok ng babae. Bitiwan mo na siya, Dwayne. Mahinang utos niya sa binata. Sumunod naman ito at binitiwan na ang mga pulsuhan ni Daphne. Hindi na ako magrereklamo sa mga pulis dahil sa ginawa mong pananakot sa akin, Daphne. Wika niya maya-maya. Are you sure, Celine? Kailangan niya managot. Paniniguro ni Dwayne. Nilingon niya ito at bumuntong hininga. Oo, hayaan mo na rin yung mga kumag na nanakot sa akin kanina. Hindi naman ako nasaktan. Ayoko na lang ng stress. Tapos na ako rito. Aalis na ako. Pero hindi ibig sabihin na naduduwag ako o natatakot pa rin ako. Hindi ganon. Kailangan ko nang tanggapin na hindi na magbabago ang tingin sa akin ni na Daphne. Basura na talaga ang tingin nila sa akin. Kaya aalis na lang ako at lalayo. Totoo naman, wala naman talaga akong lugar sa pamilya nila. Binalingan niya si Daphne at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi na ako magre-report sa mga pulis, Daphne. Para naman maisip mo kung gaano ako naging mabait sa'yo at dalhin mo sa dibdib mo ang matinding konsensya habang buhay. Araw-araw umaasa ako na magiging mabait ka rin sa akin. Kayo ni Tita Victoria. Kaya hindi ako umalis at tumakas sa inyo. Kasi kadugo ko kayo. Pamilya ko pa rin kayo para sa akin. Pero tulad ni Daddy, hindi nyo rin ako tanggap. Kaya tama na ang pagtitiis ko at hindi ko na paaasahin pa ang sarili ko. Sadya sigurong wala kayong puso at mga mata pobre. Hindi ako bilong sa inyo. Kaya bakit nga ba ako magtitiis pang magpaalipin sa inyo? Pero sa oras na kinanti mo na naman ako, ipapakulong na talaga kita. Nasampal naman na kita eh. Ayos na yun sa akin. Nakaganti na rin ako sa'yo. Hindi nakasagot sa kanya si Daphne. Nakababa lang ito ng tingin at hindi makatingin sa kanya. Tinalikuran na niya ito at nakasunod naman sa kanya si Dwayne hanggang sa nasa parking lot na sila. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa bahay ni na Daphne, Dwayne. Tapos maghahanap ako ng apartment. Since magre-resign na ako, maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Wika ni Celine habang nakatigil sila pareho sa tabi ng kotse ng binata. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Yun totoo? Galit ako pero mas tanggap ko na ang kapalaran ko. Parang ito yung pagkakataon na hinihintay ko para ko mawala na sa kanila. Noong una talaga natatakot akong umalis. Pero ngayon bigla ako nagkaroon ng tapang. Palagay ko naman kaya ko nang mag-isa. Matapang ka na dati pa, Celine. Hindi ka lang umalis kaagad kasi umasa ka sa mahabang panahon na babalikan ka ng tatay mo. Akala mo rin magbabago pa sila. Akala mo magbabago ang tingin nila sa'yo kapag nakita nila ang pagtitiis mo. But that's not always how people work. May mga tao na hindi na talaga nagbabago kung ano ang tingin nila sa'yo. Napayuko si Celine habang tahimik na pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. I wasted so many years, Dwayne. No, you spent those years hoping your family would love you the way you love them. Walang mali ron. But now, it's time to choose yourself, Celine. Natahimik siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang simpleng mga salitang yon ang tila tuluyang nagpabagsak sa pader na matagal na niyang itinayo. Thank you, Dwayne. Sa lahat-lahat. Ngumiti ito sa kanya at masuyong hinawakan ang kanyang kamay. Nagulat man, ngunit hinayaan niya ito.
Kay sarap kasi sa pakiramdam na hawak siya ng mainit nitong kamay. Tila ba napapakalma nito ang umiiyak niyang puso. Come on, Celine. Let's get your things. Nakangiting wika nito. Sasamahan mo ko? Yes. Pero hindi mo naman ako kailangan samahan, Dwayne. Kaya ko naman eh. But I insist. Gusto kitang samahan kahit sa ayaw at sa gusto mo. Isa pa, baka pagtulungan ka na mag-ina kapag nakita ka nila sa bahay nila. At least may bodyguard ka. Sige na nga. Pinagbuksan na siya nito ng pinto ng kotse. Wala tuloy siyang nagawa kung di ang sumakay sa shotgun seat nito. Nagtungo sila sa bahay ni na Daphne. Dumiretso siya sa kanyang silid. Nagtaka si Victoria nang makitang lumabas siya ng kanyang kwarto, bitbit ang mga gamit niya. You're leaving, huh? Sarkastikong wika nito habang nakahalukip-kip. Oo, Tita Victoria. Wala naman ako mapapala sa bahay na to at sa kumpanya niyo ni Daphne. Kahit ano namang gawin ko, basura pa rin ang tingin niyo sa akin. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko na rin guguluhin si Daddy. Wala naman siya pakialam sa akin, kaya wala na rin akong pakialam sa kanya. Simula ngayon, hindi ko na ipagsisiksikan ng sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. Tinawanan lang siya nito na tila ng uuyam. Tumatapang ka na nga. But congratulations. You finally had the guts to leave this house. That took longer than expected. Hindi kita pipigilan. Just so you know, kahit ako ang nagpalaki sa'yo, hindi kita kailanman tinuring na pamangkin o kadugo. Kasi tuwing nakikita kita, naaalala ko ang pagmumukha ng nanay mong kabit. Tama na, Tita Victoria. Mapagod ka naman sana sa pagpapamukha sa akin ng bagay na yan. Musmus pa lang ako, alam ko na yan. Ngayong aalis na ako, sana umusad na rin kayo ni Daphne. At sana rin, hindi kayo makarma sa pinaggagawa niyo sa akin noon pa. Yung anak mong si Daphne, nag-utos siyang takutin ako dahil hindi niya matanggap na ako ang gusto ng lalaki na gugustuhan niya. Pagsabihan mo siya, nang dahil sa lalaki nagiging baliw siya. Nakakaawa siya. Halatang kulang sa aruga ng ina niya. Yung focus mo kasi puro nasa pang-aalipusta sa akin at pang-aalipin. Kaya yung anak mo, lumaki ring demonyita na gaya mo. At pakisabi nga pala kay Dad, siya ang pinakawalang kwentang ama sa mundo. Pamilya kayo ng masasamaang ugali. Diyos nang bahala sa inyo. Dumilim ang mukha nito. Akmang sasampalin siya nito ngunit naharang niya ang kamay nito. Sigurado ka bang gusto mong isampal sa akin ng kamay mo, Tita Victoria? Mariin at gigil niyang tanong dito. How dare you! Tinulak niya ito kaya napaatras ito palayo sa kanya. Parehong-pareho talaga kayo ng anak mo. Ugaling demonyo. Ah, teka lang ha. May itatama lang ako sa sinabi mo, tita. Oo, ikaw ang nagpalaki sa akin. Pero ang kapal ng mukha mo sa parteng yun para isumbat yun sa akin. Alam mo na ako nagpaaral sa sarili ko mula high school. Naging service crew ako at naging sales agent para lang suportahan ang sarili ko. Ni hindi nga ako kumakain dito mula na nagkatrabaho ako eh. Oo, pinatira niyo ako rito. Pero kung magkikwentahan tayo, mas dugi pa ako dahil ginawa niyo akong katulong na walang sweldo mula bata pa ako. Kaya wala kayong maisusumbat sa akin. Tinatawag niyo ako na basura palagi. Pero ang totoo, mas mabaho pa ang ugali niyo kaysa sa totoong basura. Magsama kayo ng ama kong walang kwenta. Bumakas ang matinding galit sa mukha ni Victoria. Ngumisi na lang si Celine at hindi na hinintay na makasagot to. Tumalikod na siya, dala ang kanyang mga gamit. Paglabas niya, tinulungan siya ni Dwayne na ipasok ang kanyang mga gamit sa likod ng kotse nito. Tumawag na ako sa kakilala kong may-ari ng apartment building. Ikinuha na kita ng unit, Celine. Doon na kita ihahatid. Wika ni Dwayne maya-maya habang binabagtas na nila ang daan. Napakunot ang noo ni Celine at napatitig sa binata. Maghahanap pa lang sana ako eh. Hindi ko alam na may nahanap ka na pala para sa akin. Para wala ka nang masyadong isipin kaya inunahan na kita. Napangiti siya dito. Salamat ulit ha. Hindi ko alam kung paano babawi sa iyo sa dami ng naitulong mo sa akin ngayong araw. Kung may request ka sa akin, sabihin mo lang. Napangiti ito habang nasa daan pa rin ang tingin. Talaga? Kahit ano? Oo ba? Basta, hindi labag sa prinsipyo ko. Fine. Let me hire you as my executive assistant. My current assistant told me that she's going to resign next month. May sakit ang anak niya at siya mag-aalaga. Since hindi pa naman kami nakakahanap ng kapalit niya, siguradong fit ka bilang kapalit niya.
Napakurap-kurap si Celine. Talaga? I-hire mo ako kahit na nakita mong war freak ako? Oo naman. Yun kung gusto mo ako makatrabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita susungitan at hindi rin kita hinuhusgahan. Alam ko nagawa mo lang maging war freak dahil sumobra na yung mag-ina sa trato nila sa'yo. Tumawa ito matapos sabihin yon. Napatitig na lang si Celine sa binata. Nag-init muli ang kanyang dibdib sa kabutihang pinapakita nito sa kanya. Matin niyang may mga dahilan kung bakit ganito ito kabait sa kanya. Ngunit wala siyang dahilan upang ikagalit yon. Hindi rin naman niya maitatanggi na may paghanga talaga siya dito at maaari pang lumalim yon. So, payag ka na maging executive assistant ko, Celine? Untag nito maya-maya. Ngumiti siya rito. Sino ba ako para tumanggi sa'yo, Dwayne? Ang dami mo nang naitulong sa akin. Kaya sige, pumapayag ako. Pagkatapos kong asikasuhin ang resignation ko sa De La Vega Realty, lilipat na ako sa'yo. Maganda yon, hindi na ako mag-job hunting. Balak ko sanang sa ibang probinsya subukan mamuhay. Pero dahil inaalok mo ko ng bagong opportunity, dito na lang muna ako sa Manila. Good. Now you need to smile. Wala ka ng problema. You let go of those people na hindi naman nakikita ang halaga mo. Dito ka na lang talaga sa akin. Kasi ako, kitang-kita ko ang worth mo, Celine. You deserve to be treated fairly and to be loved. Kumalabog ang kanyang dibdib nang sandali itong lumingon sa kanya at nginitian siyang muli. Hindi na siya nakasagot. Batid niya kasi na yun na ang umpisa ng panibagong buhay at masaya siya na parte na niyon si Dwayne. Nang maayos niya ang kanyang pagre-resign sa De La Vega Realty, opisyal na rin siyang natanggap sa Ashford Corporation. Tuto lang ama ni Dwayne noong una, ngunit unti-unti rin itong lumambot sa kanya nang makita na magandang epekto niya sa anak nito. Nalaman na rin ito ang masamang ugali ng mag-ina at ang ginawa ni Daphne na pag-hire ng mga lalaki para ipahamak siya. Hindi katulad sa dati niyang trabaho, masaya si Celine na si Dwayne na ang kanyang boss. Hindi na siya nakakaramdam ng stress, payapa na ang kanyang puso at isipan. Wala nang nambubuli sa kanya at wala nang tumatawag sa kanya ng basura at anak ng kabit. Lumipas ang maraming buwan. Naging mas malalim ang samahan nila ni Dwayne. Hanggang sa opisyal na siya nitong ligawan nang dalhin siya nito sa isang romantic luxury yacht dinner. Hindi rin nagtagal nang sagutin niya ang binata. Hindi na niya pinatagal pa sapagkat matagal na rin naman niya itong gusto. Isang taon ang lumipas nang mabalitaan ni Celine na stroke si Tita Victoria at paralisado na ito. Doon nag-umpisang kumalat ang balita na unti-unti nang bumabagsak ang De La Vega Realty dahil nawala na sa focus si Daphne. Wala na rin siyang balita sa kanyang ama dahil pinutol na niya ng tuluyan ang kanilang koneksyon. Para sa kanya ay sapat na si Dwayne upang mapunuan nito ang kulang sa kanyang buhay. Kaya naman, hindi siya nag-alangan na pumayag na magpakasal dito matapos ang 5 taon ng kanilang relasyon. Ang grande ang kanilang kasal. Naroon ang kanyang kaibigan na si Trina at ang ama ni Dwayne na natutunan na ring tanggapin ang kanilang relasyon. Hindi na nito pinaghihimasukan ng anak. Masaya na ito para sa kanila. Hindi rin nagtagal nang malaman ni Celine na buntis siya. Nagdao sila ng isang intimate gender reveal party kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Napuno ng puti, ginto at pastel na dekorasyon ang hardin ng kanilang tahanan. Sa gitna niyon ay may malaking kahon na may nakasabit na ribon. Magkahawak kamay sila ni Dwayne habang nakatayo sa harap ng mga bisita. Are you nervous, baby? Nakangising bulong sa kanya ni Dwayne. Bahagya siyang tumango habang nakangiti ng malawak. A little, sa wakas malalaman na natin ang gender ng baby natin. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang kamay at dinala sa labi nito upang halikan. No matter what happens, baby, I'm already the luckiest man alive. Kahit ano pang gender ng baby natin. Napangiti si Celine habang mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa. Napalunok siya bago nagsalita. Okay, let's do this. 3, 2, 1. Sabay nilang hinila ang ribbon. Biglang bumukas ang kahon at sunod-sunod na lumipad ang mga pink balloons. It's a girl! Tawang-tawang bulalas ni Celine. Yes, it's a girl! Segunda naman ni Dwayne at tumalon-talon pa sa labis na tuwa. Umalingaw ang hiyawan at palakpakan ng kanilang mga bisita.
Napahawak si Celine sa kanyang umbok na tiyan habang tumutulo ang kanyang mga luha. We're having a daughter. Wika ni Dwayne at kinarga pa siya ng pa-bridal style dahil sa sobrang tuwa. Namayani ang masasayang tawanan at ang palakpakan sa paligid. Lahat ay masaya para sa kanilang mag-asawa. Thank you, baby. Nakangiting bulong sa kanya ni Dwayne. Maya-maya nang ibaba siya nito at kumalma na. Napakunot-noo siya. For what? For giving me the family I used to dream about, Celine. Binigyan mo rin naman ako ng pamilya na pinapangarap ko. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Mahigpit siyang niyakap ng asawa habang paulit-ulit nitong hinahaplos ang kanyang likod. I love you so much, Celine. I promise to be the best father to our daughter. At syempre, mas gagalingan ko pang maging mabuting asawa sa'yo. Mahal na mahal kita, higit pa sa inaakala mo. I love you too, Dwayne, my baby. Umiiyak ngunit nakangiti niyang tugon. Mahal na mahal din kita. You saved me back then. Tapos ito, binigyan mo ako ng bagong buhay kasama ka. Binigyan mo pa ako na magiging anak para maging isang buong pamilya tayo. Sobrang swerte ko sa'yo, asawa ko. Ngumiti ito sa kanya ng matamis bago siya hinalikan sa mga labi. Naghiyawan namang muli ang mga bisitang naroon nang makita iyon. Nang matapos ang selebrasyon, unti-unti nang nagsiuwian ng ilang bisita, habang ang iba na may abala pa sa kwentuhan at inuman. Tahimik silang naglakad ni Dwayne patungo sa gazebo sa dulo ng hardin. Mula sa likuran, marahang niyakap ni Celine ang asawa. Ipinatong nito ang baba sa balikat niya habang ang dalawang kamay nito'y maingat na yumakap sa kanyang umbok na tiyan. Are you happy? Masuyong tanong ni Dwayne sa kanya. Napapikit siya habang dinadama ang init ng yakap nito sa kanya. Ako? Siyempre, higit pa sa masaya. Akala ko dati hanggang pangarap lang ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung magmamahal sa akin ng totoo. But look at you now, baby. I still can't believe we're having a daughter. I hope she grows up to be just like you. You remain kind despite everything you've been through. If our daughter inherits your heart, I know she'll become an amazing woman. Nanubig ang mga mata ni Celine. You're going to make me cry again. Nakakainis ka talaga. Natatawang pinihit siya ni Dwayne paharap at marahang hinalikan sa labi. Napanguso siya nang tumigil kaagad to. Humisi naman ito nang makita ang reaksyon niyang tila nabitin sa halik nito. Nabitin ka? Mapang-asar nitong tanong. Napairap siya. Ayos lang, hindi ako nabitin, no? Sus, kitang-kita sa mukha mo, asawa ko. Huwag mo na ikaila. Kahit kasal na tayo, alam kong hindi ka pa rin nagsasawa sa mga halik ko. Muli siyang napanguso at hindi na sumagot. Come here, baby. Hinatak siya nito palapit. I love you. Masuyong wika nito. Hindi niya napigilan ang mapangiti. Katulad dati, isang I love you lang nito'y nawawala na siya sa kanyang sarili. Nasaan ang I love you ko, my wife? Tila nagtatampong wika nito nang hindi siya sumagot. Umirap siya kunwari. Oo na, I love you too. I'm one hell lucky to have you, Mrs. Ashford. Napangiti siya rito, ngunit hindi na niya nagawang makasagot. Muli kasi siya nitong hinalikan. Nanatili sila roon ng ilang minuto. Habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw, napangiti na lang si Celine. Minsan, naniwala siyang wala siyang lugar sa pamilyang kinagisdan niya. Naghangad siya ng pagmamahal, ngunit hindi ibinigay. Umasa siya, ngunit nabigo lang siya. Nasaktan siya at lumuha hanggang sa tinanggap na niya ang kapalaran. Ngunit sadyang mabait ang Diyos. Hindi siya hinayaang mabuhay mag-isa. Kaya ngayon, nasa tabi niya ang lalaking piniling mahalin siya araw-araw. Sa sinapupunan niya ay lumalaki ang munting batang magiging patunay na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may mga taong darating upang iparamdam sa iyo na karapat-dapat kang mahalin. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.